Lahat na ba kinilabutan mga kababayan sa sinabi ni BBM sa SONA? Na mahiya naman kayo. Sa paglustay daw sa pera mga kababayan sa flood control na karamihan ay palpak at guni-guni lamang. Diyos mio. Tapos niyang sabihin 5,500 flood control. Ngayon mga kababayan, palpak at guni-guni. Kaya mahiya naman kayo. Palakpakan ang mga buhaya mga kababayan. Pasigaw pa yung ilan. Sabi natin, ang mga animal, sila lang din ang nasa likod ng kabalasdugang iyan. Sila pa ang nagpapalakpakan. Tapos ano sabi ni BBM? Mahiya naman kayo? Kayo? Bakit? Ikaw pala. Malamang mga kababayan, hindi siya kasali. Dahil sabi ng mga netizens, wala na siyang hiya. Kayo na lang ang dapat mahiya. Kaya mga kababayan, napareact si Magalong. Sinabi niyang isa itong mockery. At mga manhid ang mga taong ito mga kababayan na nag-cheer pa kay BBM habang sinasabi niya yan. Panoorin niyo po ha. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kayo lang dahil ako wala na akong hiya. Yan ang analysis ng mga tao mga kababayan. Sa inyong kapat Pilipino. Palakpakan. Palakpakan ang mga buhaya mga kababayan. Di ba sila lang din ang nasa likod ng kurakutan dyan, mga SOP? Sabi ni Bangag. SOP for the boys. Yung cut, mga kababayan. Ano yan? Pa-inosente? As if hindi sila ang culprit, mga kababayan. Ano po tayo sa portion ng mahiya naman kayo? Kasi po ito inyong advokasya nga, di ba? Ito, pakinggan nyo si Magalong, mga kababayan. Itong katulad ni Magalong, no, ang sana, mga kababayan, na ilalagay dyan sa Senado. Kaso nga lang mas pinili niya mga kababayan na mag-mayor na lang. Baka sa 2028 Magalong, magpa-under kay Sara. Yung pong yung maayos na paggasta sa pera ng bayan, in this case nga po, particularly itong mga flood control projects. Ano po muna ang reaksyon doon, Mayor? Sabi niya ni BBM mga kababayan na, sige, hihingin ko ang listahan ng mga flood control para i-audit natin isa-isa. Wala ka pa palang listahan? Bakit mo nasabi dati? 5,500 flood control. Anong basihan mo doon? Wala kang listahan ngayon? Nasabi mo pang guni-guni? Diyos mio. Well, una kong reaction ho yung very glaring ho yung palakpakan. Very glaring yung palakpakan. Una ko talagang reaksyon mga kababayan doon sa sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Hey, Diyos ko! Ikaw ang dapat mahiya! Ang kapal ng pagmumuka. Who are you to say that? Ikaw nga ang dapat pagsabihan yan, BBM. Sigawan, howling. Sigawan, howling. May paganyan pa, no? Woo! Woo! Ay, Diyos ko. Lord. Nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness. Mockery and callousness. Yung kalos mga kababayan, yung kumapal na ang balat, kapal. Mockery, pangungutya. Eto si BBM mga kababayan, no? Baliktad talaga, no? Yung mga pinagsasabi, baliktad sa ginagawa. Cringe mga kababayan na makinig kay BBM. Then sila naman ho yung involved dyan. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Correct. Sila ang pasimuno, sila pa ang nagpapa-inosente. Pero tignan nyo ho, parang inosente pa sila. Tapos yung talaga napapansin mo sa bunganga ni BBM mga kababayan na right after the sentence na habang pumapalakpak, ganyan si BBM, tapos ang camera biglang alisin agad nila mga kababayan dahil baka makuha yung pag-ngiwi-ngiwi ni BBM. Sige, pagtakpan nyo. Halos isang oras siya isang oras ba nagsalita? Laging kalahatin nun mga kababayan, baka ganyan. Callousness. Manhid. Naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi po ng Presidente, with all due respect, sa lahat na meron siyang binabanggit dito, na strong words po ito Wow, strong words from a weak leader. Weak leader mga kababayan in the sense na, bakit yan nangyayari? Siya na mismo ang umamin ng palpak, kinurakot mga kababayan. Weak ka talaga.
Kung ang iyong mga tauhan, yung mga kasamahan mo sa gobyerno, ang gumagawa ng mga pangungurakot na yan. Dahil kapag strong leader ka mga kababayan hindi ka malulusutan. Tapos ngayon, tapang-tapangan mga kababayan, i-audit. Duda tayo sa audit na yan. Ang tatargetin yan mga kababayan, yung hindi bumoto kay Tambaloslos. Diba? Si Tambaloslos na re-elect. Walang kalaban na naman. Diyos ko. Walang kalaban kagaya ni Torre mga kababayan. Disqualified. Para boxing ni Torre na walang kalaban. Tapos, although walang kalaban, marami pa rin ang hindi bumoto. Yun ang tatargetin nila sa sinasabi nito ni BBM mga kababayan. Tandaan nyo, mga kalaban. At yung hindi aayon sa kanila mga kababayan. Kung inyo pong pinanood nga po ulit, di ho ba? Meron pong sinasabi niya na mangyayari na reporting ng DPWH. Tapos kung talagang binira niya ang Kongreso. Ang head ng Kongreso si Tambaloslos mga kababayan Pagkatapos ng SONA, naglalakad sila mga kababayan na parang nagtutulakan pa sa sa tuwa. O ganyan. Ang mga animal, mabubudol talaga. At audit na mangyayari at isa po bogus na audit na naman. Ang lahat ng mga sangkot dito kasama na ang mga kontratista. Sige tingnan natin mga kababayan kung hindi nila yan gagawin. Unahin natin yan sa mga nabahaan ngayon. Yung 5,500 flood control, makikita na natin mga kababayan kung saan-saan yan. Tingnan natin kung meron ba. At kung hindi mo mapapakita yan, BBM, nagguni-guni, mga sabi mong guni-guni, weak ka talaga. Si ipakulong mo. Kasama yan si Tambaloslos, kanyang lugar sa Leyte. Tama ho kayo, Yan po yung words na na-emphasize, Yan po yung mga key takeaways po doon. At talagang unang-una, initially ho talaga, natuwa ho ako doon Pero huwag ka na mag-expect magalong na talagang gagawin niya ni BBM. Gawan natin kung may mapapanagot dyan mga kababayan. At nabanggit na ho niya na sa susunod na araw, magkakaroon ng investigasyon at talagang kumbaga, parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate heads will roll. Lang sa DPWH, nag-focus lang sa kontratista. Pero sino is for really the people behind it, diba? Ito namang mga kongrehista ho. Kasi tinan nyo na lang ho, sino ho ba ang namimili ng Oo. Ito sinasabi natin mga kababayan. Matapos niyang parang, manda kayo, ipa-audit, and then, parang ang saya nila. Ang saya nilang naglalakad pagkatapos. Ilang mga district hindi. Sino ho ba namimili ng regional director? Bakit? Ang kongrehista, mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPW. Yan talaga. Sana para maiwasan yan mga kababayan. Ipag-utos ni BBM na hindi na makikialam itong kongresista mga kababayan, mga congressman, dyan sa mga proyekto sa mga lalawigan. Diretso na sa DPWH, dadaan pa kasi sa kanila ang pera. Yan ang dapat, mga kababayan, baguhin. Dahil dyan kumikita ang mga buhaya, Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho, nagkakaroon ng conspiracy, dyan po yan, sa mga kickbacks na yan. Sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din. And then, ang mga contractors dapat mga kababayan, hindi ka pamilya ng mga kongresista. Politiko din ang mga contractor. Kinuha na nila lahat. Kaya talagang diyan yung mayaman. Siguro pinakamaganda, Sir Ted, for the meantime, from my personal perspective, I'll take it hook, line, and sinker. Papanoorin ko na lang po in the next few days kung talagang may papasatupad po ng... Tingnan natin. Tiningnan niya ang kanyang sarili doon mga kababayan. Okay ba ang ginawa ko? Yung may meme nga mga kababayan ng picture na ito na andun sa TV ang sarili ni BBM, tinitingnan niya. Ang caption mga kababayan, the President of the Philippines, tinitingnan ang pinakamalaking problema ng bansa. Sarili niya. Nakikita, ayun, So, kaway sa hangin, kaway sa hangin. Maghihintay tayo ganyan sa kanyang ipinangakong aksyon. Ewan lang natin kagaya lang din yan ng mga kababayan, bigas na 20 na, grabe, proud na proud. Nasaan ang bigas na 20? Pero na tayo. Sila lang ang nakakabili mga kababayan, 20. Hindi mo mahagilap. At kung mahagilap mo man, hindi ka rin bebentahan dahil hindi ka qualified. Pero sana ho, Sir Ted, wag lang ho sana
mag-focus lang sa flood control. Maraming kabalastugan. Maraming kabalastugan, mga kababayan. Yung mga ibang proyekto. road opening, yung mga asphalt overlay. Alam niyo ho ba, pati yung mga natalong mga congressman, nagmadali pa sila, inahabol pa nila yung kanilang, talo na nga sila. Midnight projects, mga kababayan. Inahabol pa nila yung kanilang mga proyekto. Lalo-lalo na dyan sa mga solar lights, asphalt overlay para... Yung solar, no? Wag nang mag-solar, please. Dati-dati akala natin okay, mga kababayan, dahil wow, ganda ng mga solar lights dahil tipid sa kuryente. And then, isang oras pa lang na umilaw, mga kababayan, wala na, para ng lobat, mga kababayan. Wala ng ilaw. Hindi aabot ng hating gabi. Na kung kailan, kailangan talaga, mga kababayan. Wag nang mag-solar. Dahil ang nilalagay na solar, mga kababayan, low quality. Anyway, yung mga street lights, mga kababayan, libre naman yan eh. Ang kuryente, courtesy ng Electric Corporation, mga kababayan, usually sa isang syudad. Kaya, wag nang mag-solar. Makakuha pa sila ng porsyento hanggang sa June 30. Grabe, no? Kasi talaga yung hanggang sa huli. Kurakot hanggang sa huli. Yan ho ba ay nangyari saang kaya? Diyan sa inyong lalawigan? Everywhere! Hindi lang ho sa akin, kasi kausap ko naman everywhere. Po yung mga mayors for good government. Sabi nila, pati rito sa amin, ganun din ang nangyari po. Opo. At nakakalungkot din. Nakakalungkot din ho talaga, Sir Ted. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa kabangagan na sinabi ni BBM na mahiya naman kayo? Kayo lang mahiya. Hindi na kami dahil wala na kami hiya. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.